first step natin guys ay pakuluan muna natin ang ating ilulutong atay ng manok in a low medium fire. So, hahayaan muna natin siyang pakuluin para bago natin ilagay yung mga sangkap niya ay lutong-luto na siya. So, ayan guys, katapos nating balatan yung palapa. I don't know kung anong tawag sa Tagalog, pero in Maranao terms, we call it palapa. So, after mabalatan natin siya, hiwain natin siya sa maliliit, and then lagay na rin natin yung ginger na binalatan natin at hiwain din natin siya. After nun, lagyan na natin ng asin at dikdikin na natin hanggang sa maging pino na siya. So, let's start. So, ayan na guys, natin dikdikin hanggang sa pino yung ating palapa. So, set aside muna natin siya. So, after ma-set aside natin yung ating dinikdik na palapa, ang sunod naman natin na step ay yung grilled coconut. Lalagyan natin ng turmeric or sa Maranao tinatawag natin kalawag. And then, haluin natin ng mabuti. So, ayan guys, after nating haluin, set aside muna natin yung ating coconut. So, after nun guys, i-check na naman natin yung ating pinapakuluan kung ito ay kumukulo na siya. So, ayan, kumukulo na siya. Kung mapapansin nyo guys, nagkatubig na siya. By the way, pag yung unang painitan natin, wag na natin lagyan ng tubig kasi magkukusa na siyang magtutubig na siya. So, ayan o. Nakikita nyo? So, after pag makita natin kumukulo na, lagyan natin siya ng kunting asin. And then, haluin natin. Ayan, so, pagkatapos nating haluin ng mabuti, takpan ulit natin. So, now guys, titingnan natin kung lumiit na yung tubig niya. So, pag ganyan na, medyo pawala na yung tubig niya, ilalagay na natin yung ating dinikdik na palapa. So, ayan guys, pag malagay na natin, haluin lang natin siya ng mabuti. So, ayan guys, nahalo na natin siya ng mabuti. So, sunod naman natin gagawin ay titikman natin yung ating atay ng manok kung ito ay naluto na. So, kukuha tayo ng maliit lang na part para tikman natin kung luto na siya at saka titikman na rin natin kung tamang-tama lang yung asin niya. Kasi kung kulang pa sa inyo, pwede nyo namang dagdagan. So, ayan, after nyong tikman kung luto na ang inyong atay at saka kung sakto lang yung asin niya, pwede na natin ilagay yung ating grilled coconut. So, ayan, pag malagay na natin siya, haluin ulit natin ng mabuti. So, ayan guys, nahalo ko na siya. So, after mahalo nyo, tikman nyo ulit kung sakto lang yung asin niya ulit. By the way guys, yung sa ano niya, coconut niya, depende sa inyo yung gusto nyong dami niya.
In my case kasi, may natira pa sa coconut ko. Hindi ko lahat nilagay kasi masyadong dadami yung coconut niya. So, sinakto ko lang. So, ayan. So, after mahalo natin siya at matikman natin yung asin niya, so, medyo haantayin muna natin siya ng siguro mga 3 minutes. And then, pwede na natin ilagay yung last na ingredients niya. So, wait muna natin ng mga 3 minutes. So, ayan guys. Sa tingin ko, lutong-luto na siya. So, ang final step natin ay ilalagay na natin yung last na ingredients, which is yung onion with leeks. And then, pag nalagay na natin, haluin natin ulit. Ayan guys. So, haluin natin. And then, after nun, pwede na natin siyang patayin. Patayin yung apoy and then serve. Done.